Sa isang taon lang ng 1960, 17 iba't ibang bansa sa Africa ang nagdeklara ng kanilang kalayaan mula sa pamumuno ng mga Europeo. Itong amazing na pagbabago na tinawag na Year of Africa ang pinakatuktok ng isang proseso na nagpabago sa buong kontinente. Ilang dekada bago yan, halos lahat ng Africa ay nahati-hati at kinontrol ng mga European powers matapos ang Scramble for Africa noong late 1800s. Pagkatapos ng World War II, humina ang mga lumang colonial empires. Kasabay nito, lumakas ang pakiramdam ng nasyonalismo sa mga African leaders at sa kanilang mga tao. Ang mga leader tulad nina Kwame Nkrumah sa Ghana at Jomo Kenyatta sa Kenya ay nanguna sa mga kilusan na humihingi ng self-governance. Ang Ghana ang naging unang sub-Saharan colony na nagkaroon ng kalayaan noong 1957. Nagbigay ito ng malakas na halimbawa para sundan ng iba. Iba-iba ang daan patungo sa kalayaan para sa bawat isa. Ang ibang bansa, tulad ng Ghana, ay nakamit ito sa pamamagitan ng negosasyon. Ang iba naman ay kinailangan dumaan sa mahaba at marahas na pakikibaka, tulad ng brutal na Algerian War para sa kalayaan mula sa France. Pagsapit ng 1975, tapos na ang panahon ng mga colonial empires sa Africa, at ang mapa ng mundo ay permanenteng nabago. Ang pagbuo ng Organization of African Unity noong 1963 ay direktang resulta ng malaking political shift na ito na layuning itaguyod ang pagkakaisa sa mga bagong bansa. Sources: United Nations Archives, British Parliamentary Records.